Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si June. At eto si Erwin Tulpo. Nagbanta kay SP Alan Cayetano. Ito, report ng GMA News. Sen Erwin Tulpo on Friday said that he will order the arrest of senators who will hold a hearing of the Senate Blue Ribbon Committee other than the one he would preside over as chairman. Siya daw kasi ang chairman. I don't care kung dati kang Senate President. Aba. Dati kang Speaker of the House. Aba. Talagang papahuli kita. Papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng OSAA, bibit-bitin kita. Antindi. Bibit-bitin daw niya. Si Alan Cayetano. Kukwelyuhan kita. Kukwelyuhan pa raw. Papalayasin kita dyan sa floor na yan. Tulpo said. Ang tindi ng pagbabanta ni Erwin Tulpo. Galit na galit. Galit na galit. Paano? Na-expose na lahat eh. Na-expose na. Bukod pala sa mali-maleta ang dinideliver sa bahay niya sa Green Hills, aba, dinideliveran din pala siya ng mga bebot. Bebot. At ang sexy, ang gaganda, ang lalaki. Ang lalaki ng hinaharap. Yan po si Erwin Tulpo. Kaya gigil na gigil, galit na galit. Siya daw ang chairman ng Blue Ribbon. Wala pong 12 na majority. Ang majority ay 13. Wala rin pong quorum na kayo lang ay 12. Kailangan bago kayo mag-quorum, kailangan 13. So wala talaga sa kanilang wala talaga sa constitution yung kanilang ginawa noong nakaraan. Siyempre, matapang dahil ang backer niya presidente, si Bongbong Marcos. Mayroon pong video yung kanyang kapatid, si Rapi Tulpo. Ayan yung mga ano nila, di ba? Yan yung mga sinasabi nila. Ibabalik natin ang dignidad. Dignidad daw ng Senado. Ito yung mga taong may mga dignidad eh. Tatanggalin na natin yung yung sounds. Ito, panoorin po ninyo. Ayan o, si Rap. Excuse. Ayan o. Si Rap. Talaga naman, pinaliligiran, sinasayawan ng mga bebot. Sa disco. Parang beer house yata ito or Christmas party. Parang Christmas pa-party ito ni Erwin Tulpo. Ay, ni Rapi Tulpo. Yan po yung magkapatid. At mayroon ngang post. Ito, Rhea Montemayor is at Soler North. Sa Soler. Outfit for Sen Rapi Tulpo Christmas party o pa-Christmas party ni Tulpo. Thank you for having me po. At nakita nyo naman, kasexy ng outfit. Ayan, nasa Soler. Pa-Christmas party ni Rap Tulpo sa mga chiching, sa mga chicks, sa mga bebot. At yan, ay yan nga sinasayawan siya. Ng mga nagseseksihan. May mga video pa niyan, interview, kung saan napakagalante raw ito ni Rap Tulpo. Kapag nakipag-inuman ka, nakipagkwentuhan, may tip ka na 250,000. Wala pang nangyayari yun, according sa interview. Yung babae po ang nagsasabi, hindi ako. At kalat na po yung video na yan.
Hindi pa, wala pang nangyayari may tip ka na 250,000. At pag may nangyari na, milyones na po. Ganyan po gumastos. Na galing sa tax ng bayan. Parang yung anak lang niya na gumastos ng 7 million in 2 nights sa Las Vegas. Ni wala tayong narinig kay Rapi Tulfo na nahimik. Wala na siyang maisasagot doon. At doon nga sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kaya galit na galit naman si Erwin Tulfo, bukod pala sa dinideliver na maleta, dinideliver din kay Erwin Tulfo yung mga chicks. At siyempre, magaganda yan, mga sexy yan, artistahin kumbaga. At hindi pumalabo na umo-order yan ng artista mismo. Okay, dito muna sa investigasyon ng Blue Ribbon. Yung 18 Marines din ang nagdi-deliver ng chicks kay Erwin Tulfo sa Midas Hotel, minsan sa Soler. Paboritong-paborito ng mga buaya itong Soler Hotel na to na pinagmamay-arian ni yung may-ari ng mga container na business. Yan mo na nga yun, yung oligarko na yun. So, yung mga 18 Marines din ang nagdi-deliver ng chicks kay Erwin Tulfo sa hotel. Kung minsan daw, 3 i-deliver doon. Doon sa 3 na yon, pipili si Erwin Tulfo kung sino yung type niya. Halimbawa, 3 nga yung pinadala, yung diniliver. Isa lang ang pipiliin, pero yung 2, mayroon pa rin, hindi mawawalan. May tip pa rin. Parang kay Rapi Tulfo. Mga ganyan din ang presyo. 250,000. Pasensya ka na, hindi kita napili, pero na na yon. Siyempre may beso-beso man lang diyan, may akap-akap. Kahit papaano mabawi-bawi yung yung tip, di ba? O pwede rin naman makipag-inuman muna sa hotel at papaalisin na yung 2. Yung napili niya maiiwan. Kita niyo? Ganyan sila na senador na may dignidad. Ibabalik daw nila ang dignidad. Magugulo daw yung paksyon ni Cayetano. Kumbaga, sa mga propaganda nila, lahat na ng kasamaan binato sa paksyon ni Cayetano. At lahat ng kabutihan nasa kanila na. Pero ito, naglilitawan ang mga baho nila, yung mga panghinang ihi nila. Naglilitawan. At galit na galit ngayon si Erwin Tulfo at nagbanta pa kay Cayetano at doon sa mga makikilahok daw sa Blue Ribbon Committee. Kasi mayroon yatang schedule sa Lunes ng Blue Ribbon. Pero ang alam ko, si Peking Erwin Tulfo, chairperson ng Blue Ribbon Committee ang nag-schedule noon. Opo, peke lang po ang pagiging chairperson niyan. Dahil marami po talaga ang makakapagsabi na unconstitution yung ginawa nilang pag-take over ng Senado. In fact, sa katotohanan lang, wala silang inelect na Senate President. Ang inelect lang nila, Senate Pro Tempore, si Win Gatchalian, at siya daw ang OIC or parang acting Senate President. Kung talagang legitimate, legal yung kanilang ginawa, bakit hindi sila nag-elect ng Senate President? So yan ang dapat itanong ng mga media sa kanila. Kung naniniwala kayo na nasa konstitusyon, nasa batas, legal ang inyong ginawa, bakit hindi kayo nag-elect ng Senate President? O, di ba? O, wala silang inelect. Kasi, naniniwala sila na illegal yung ginawa nila. Naniniwala sila
na bago ka mag-elect ng Senate President, kailangan 13. So, talagang siguro yan na yung utos. Utos ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos. Pati na rin yung ibang mga nasa paligid ni Marcos. Kailangan makuha nyo na yung Senado. Kasi, yan ang mangyayari. Maghihiring sila sa Blue Ribbon, sasabog na naman ang mga baho nila. Yan yung gusto nilang pigilan. Yung mga moy, yung kanilang panghi. So, makikita ninyo na lahat ng ginagawa ng paksyon ni Soto, ni Sherwin Gatchalian, lahat yan, puro illegal. At ginagawan din ng illegal ng executive, ng pananakot, pagkakaso, ipapakulong, lahat. Puro illegal po ang ginagawa nila. Yan naman ay alam ng nakararami, kaya nga negative na ang survey kay Bongbong Marcos. At nananatiling top pa rin si Vice President Sara Duterte. Although bumaba ang survey, ganun pa man, siya pa rin yung pinaka-top. At hindi pa rin siya talaga masira, mapabagsak ng tuluyan. Sobrang hirap talaga ng laban ni Vice President Sara Duterte, ganun din si Senate President Alan Peter Cayetano, sila Marcoleta. Sobrang hirap ng laban nito. Kaya sobrang bilib ako dito at talagang sumasaludo ako sa mga yan. Na kahit tangke ang nasa harap nila, sila ay tao lang. Hinaharap nila yung malaking tangke na yan. Ganyan po yung laban nila ngayon. Ganyan yung laban ni VP Sara. So, hintayin natin, abangan natin, bantayan natin kung ano ang mangyayari sa susunod na kabanata. See you next time. Bye-bye.